Day number 37, 100 days journey for our CHJC 45th Church anniversary. Our text for today will be in Romans chapter 6 verse 14, for our King James Bible. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Ang pagtupad sa batas ng Diyos, ang pamantayan ng marami upang masabi na maaabot nila ang Panginoon. Kanila ring inaakala na kapag tinupad nila ang mga kautusang ito, masasabing sila'y karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya nga, maraming klaseng paniniwala ang nag-aakala sa kanilang maingat na paggawa ng nalalaman nilang di paglabag sa utos na nakatali na sa kanilang buhay at nagkabuhol-buhol na ito. Ang ilan na walang malay sa sinasabi ng banal na kasulatan ay tuluyan ng nabulag sa kanilang maling relihiyosong akala. Ang sabi po ng James chapter 2 verse 10, For whosoever shall keep the whole law and yet offended in one point is guilty of all. Wala na pong nakatupad ng kautusan, tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang nakatupad ng lahat ng ito. Nais iparanas ng Diyos ang kanyang biyaya sa iyong buhay. Kung kikilalanin mo lang ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay upang bigyan ka ng pag-asa. Ang paghahari ng kasalanan sa buhay ng sinuman, sinumang nilalang, ay kanyang binibigyan ng lunas at paglaya mula sa pagkaalipin dito. Ang tao'y hindi magsisikap sa kanyang kalakasan na gawin ang tamang iniisip niya na salungat sa alituntunin ng Diyos. Manapay dapat lamang na nakahanda niyang tanggapin ang kanyang kawalan ng kalakasan na tulungan ng kanyang sarili. Tanging ang Panginoon ang makakapagbigay ng solusyon sa kanyang pangangailangang espiritual. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kanyang habag. Ngunit dahil lamang sa sakripisyo ng Panginoong Hesus, nakamtan natin ang malawak na biyaya at kapatawaran at kaligtasan. At kapag ang sinuman ay nakita ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat at pananampalatayanan ang natapos na gawa ni Kristo doon sa krus, hindi na siya matatakot at mangangamba sa parusa at paghahari ng kasalanan sa kanyang buhay. Meron siyang pananagumpay. Lalaya siya ng lubusan at hindi na magpapaalipin pa dito. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, dahil kay Kristo meron po kaming paglaya. At sa kalayang ito, mapapaglingkuran po namin kayo ng may katapatan. Salamat sa kaligtasang dulot ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.